Magandang araw sa iyo, kabaryo. Parati kong pinapakinggan ang mga bago mong kwento. Kung minsan pa nga ay nagpupunta pa ako sa kabilang bayan para lang mapakinggan ko ang mga kwentong aswang dito sa channel mo. Kaya naman madalas akong minsang makurot ni tatay dahil doon. Pero nang minsang mapakinggan niya din ang isa sa mga istorya nyo, ay bakit daw ngayon ko lang sinabi sa kanya na may ganun daw palang channel. Sana daw ay noon ko pa nasabi para sumama siya sa akin. Pero mabalik pala ako kung bakit napili kong sumulat sa'yo dahil sa karanasan naming dalawa. Dahil nga likas sa aking ama ang pagkahilig niya sa mga panabong na manok, ay yun ang naging dahilan kung bakit iniwan kami ni nanay. Parati kasing ubos ang pera namin dahil doon. Kaya rin natigil ako sa pag-aaral. Nasa murang edad pa lang ako noon ay mahilig na talaga ang tatay sa mga panabong kaya maging ako ay nahilig na rin. Ang balita ko ay may bago na daw pamilya ang nanay. Masakit para sa akin dahil hindi tanggap ni nanay ang bisyo ng tatay. Tuloy, lumaki akong walang ina. Tanging si tatay lang ang kasama ko. Mabuting ama siya para sa akin, kabaryo. Dahil minsan kaming sinubok ng tadhana. Mataas ang lagnat ko noon at wala talaga kaming malalapitan kaya namalimos ang tatay para lang mapatingnan ako at hindi ko makakalimutan yon kahit kailan. Kaya kung papipiliin ako ng ama, siya pa rin ang pipiliin ko, kabaryo. Dahil para sa akin ay higit ito sa lahat. Masyado na pala akong nagdrama. Taong 1975. Nangyari ang karanasan naming ito. 15 taon ako noon sa pagkakatanda ko, kabaryo. 49 na ako ngayon at ang aking ibabahaging kwento ay noong nakalipas ng 15 taon pa. Tanda ko pa ang lahat. Nakatira kami sa Negros Oriental na ang kapital ay ang Dumaguete at magpahanggang ngayon ay naririto pa rin kami. Ako nga pala si Rene Marasigan. Ang aking ama ay nagngangalang Simon. May lahi itong antingero sa lahi ng lolo ko. Ang lolo ko naman ay si Lolo Ignacio. Matagal na itong namayapa at hindi ko rin nakita kung ano ang itsura nito. Taglay ni tatay ang isang karga na nagmumula sa isang mutya na siya yung ginagamit niya sa orasyon sa mga bagay-bagay. At ito, kabaryo, ang aming kwentong dalawa. Tay, ano kaya yon? Bakit ang ingay ng mga panabong? Silipin ko ba? Tanong ko rito. Ako na, anak, sa likod lang kita. Kunin mo yung tabak para matingnan kung bakit putak ng putak yung mga tandang. Tugon dito ni tatay. Kinuha ko naman ang tabak sa kusina para ibigay yon kay tatay. Nang makuha niya ito, ay sumenyas pa ito ng pakros. Sa hindi ko malaman na dahilan, kabaryo. Gaya ng nasabi niya sa akin ay sa likod niya lang ako. Pagbukas ni tatay ng pinto, ay sumalubong sa amin ang lamig ng hangin na humahaplos sa aming mga balat. Kinilabutan pa ako dahil sa klase ng hangin na iyon. Sinindihan naman ni tatay ang inistilang ilaw sa mga panabong para makita ang dahilan ng pag-iingay ng mga ito sa kalagitnaan ng gabi. Maingay kasi at nakakahiya na sa aming mga kapitbahay. Sinipat naman ni tatay ang buong lugar. Pero wala namang kakaiba doon, kabaryo. Baka mga asong ligaw nga lang kaya nagulat ang mga panabong namin. Lumabas pa rin ang tuluyan si tatay at nasa likod niya pa rin ako habang lumilinga ito sa paligid. Nang wala kaming makita ni tatay, ay plano na sana naming bumalik sa loob ng bahay. Pero napahinto si tatay
nang may kaluskos sa gilid kung saan ako nakatayo. Napaatras ako dahil baka mabangis na hayop ito. Mahirap na, baka makagat pa ako. Pero wala pa rin ang oras na yon. Marahil ay dala lang ng hangin kaya ganon. Nauna na akong pumasok sa loob, kabaryo, para kumuha na din ng tubig para inumin. Wala namang nakita si tatay. Ganun lang siguro ang mga panabong. May ingay lalo na sa gabi. Ang sabi ni tatay ay matulog na raw ako at bukas ay tuturuan niya raw ako ng orasyon para may alam daw ako sa nangyayari sa paligid namin. Nasa kwarto na ako dahil wala namang kaming nakita, kabaryo. Pero napansin ko na balisa ang mga manok. Pero hindi ko na binanggit pa yon kay tatay. Hanggang sa hilahin na ako ng antok. At hindi ko na namalaya na nakatulog na ako nung mga oras na yon, kabaryo. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang sigaw ni tatay. Agad-agad akong lumbas at nagtungo sa likod bahay. Doon ko nakita ang 3 panabong na wala ng buhay at ubos ang dugo, pati laman loob ng mga ito. Tulala naman si tatay habang hawak sa kamay ang isa niyang tinali na wala ng buhay. "Tay, anong nangyari? Bakit namatay sila?" tanong ko rito. "Hindi ko rin alam, anak. May iba talaga kagabi, kaya naman siguro maingay sila." Tugon dito ni tatay. "Wala naman ho tayong nakita kagabi, di ba?" Sambit ko rito. Natahimik na lang bigla ang tatay, kabaryo. Hindi ko masabi na may iba kagabi. Pero ang sabi ni tatay ay meron daw. Dahil sa karga na meron ang tatay, ay alam niya kung may ibang nangyari kagabi. Bagsak ang balikat niya nang umalis sa harapan ko, kabaryo. Mabuti na lang at hindi ang bulik namin ang isa sa mga namatay. Kung hindi, ay mas lalong malulungkot ito. Tinanaw ko na lang ang likod ng tatay ko, kabaryo. Dahil alam kong nanghihinayang siya sa 3 panabong na namatay. Nakakapagtaka ang ikinamatay ng mga ito. Bukod sa wala ng laman loob, ay simot pati ang dugo nito. Anong hayop naman kaya ang gagawa nun? Natanong ko na lang ang sarili ko. Pagpasok ko sa bahay, ay nakasuot na ng sombrero ang tatay. Ang sabi ko saan siya tutungo at ang sagot niya sa akin ay, "Sa barangay ako tutungo, anak. Baka nga mga aso yon. Ipapakausap ko na ipatali ang lahat ng mga alagang aso. Baka pinasok tayo kagabi kaya ganyan." Wika dito ni tatay. "May ganun bang aso, tay? Ititira pa ang katawan?" Tugon ko rito. "Huwag kang mag-alala. Huliin ko siya mamayang gabi. At pag napatunayan ko na asong galato, ako mismo ang pupugot sa ulo nito." Galit na saad sa akin ni tatay. Kaya naman hindi ko ito pinigilan pa, kabaryo. Dahil mainit ang ulo niya. Ganun na rin siguro ang gagawin ko. Sisilipin ko mamayang gabi ang mga bakod kung may sira kaya nakapasok ang mga ligaw na hayop. Kaya nakain nila ang 3 panabong namin. Ayaw ko man ang sabi ni tatay na pupugutan niya oras na makita na aso ito ng kapitbahay. Ay wala na akong magagawa. Kinuha ko na ang mga patay na manok at inilibing ito sa tabi ng malaking puno ng mangga sa likod ng aming bahay. 1 oras mula nang umalis ang tatay. Kaya kahit na alam kong hindi makakain ito, ay nagluto pa rin ako ng almusal. Ilang sandali pa nga, ay kita ko na ang pabalik na si tatay, kabaryo. Kaya naman pinagtimpla ko na ito agad ng 1 kape. Kita pa rin sa mga mukha niya ang pagkadismaya sa nangyari. Pero wala naman dapat sisihin dahil walang may kagustuhan ng ganoong bagay. Inabot ko agad ang 1 tasang kape. Hinuha niya naman ito ng walang imik at naupo habang nagpapaypay ng sariling gamit ang sombrero
Nasuot nito kanina nang umalis. Ang sabi niya ay na-report niya na raw sa barangay ang nangyari. Marami din naman ang may manok. Pero bakit namungkod-dangi daw na pinasok ang sa amin? Napapalatak pa nga ito dahil sa panghihinayang. Maya-maya pa ay tumayo si tatay at pumasok sa kwarto niya. Paglabas nito ay may bitbit itong isang maliit na kahon. Dahil sa kuryosidad kabaryo, ay naupo rin ako malapit kay tatay. Seryoso niyang binubuklat ang mga laman noon. Naalis ang kunot ng noo ni tatay nang makuha niya ang isang bagay na maliit. Hawak niya ito at inilawit para makita ko rin ng maayos. Ano yan, tay? Tsaka para saan ho yan ginagamit? Pagtatanong ko dito. Ang tawag dito ay talisman. May bulong ito ng iyong lolo Ignacio. At orasyon na din bilang isang antingero. Nagbibigay ito ng swerte at proteksyon sa pangkalahatan. Wika dito ng aking ama. Humanga naman ako sa taglay na kakayahan ng sinasabi ni tatay na isang talisman. Iniligpit niya ang ibang gamit at isinuot niya iyon sa kanyang leeg. Maya-maya pa ay humahangos itong si Erning sa labas ng aming pinto. Kaya naman napatayo ako ng agaran at nilapitan ko ito kung bakit siya hinahangos. Muntik ko na itong batukan dahil sa dahilan nito. Makikikain lang pala siya, kabaryo. Kaya naman napakamot na lang ako sa aking ulo. Hinayaan na lang namin na kumain doon si Erning. Ang tatay naman ay abala sa likod bahay para lagyan ng mga alambre ang mga bakod para daw hindi pasukin ng mga asong gala. Mabilis na lumipas ang buong maghapon. Kaya nag-istila ng ilaw ang itay sa mga poste na gawa sa kahoy, kabaryo. Para dun ikabit ang mga bombilya nang sa ganon ay may ilaw ang mga manok. 3 na lang ang natira sa mga panabong namin ni tatay. Kaya todo higpit ang bantay niya sa mga ito. Nagdaan pa ang ilang araw ay hindi na naulit ang pamamaslang sa aming mga manok. Reklamo naman ito ng ilang mga kagaya namin na may mga panabong din sa kanilang bakuran. Napag-alaman namin na dayong mga asong gala ang mga ito. Kaya nang minsan ay inambangan ito ng mga kalalakihan para hulihin at ikulong para madala sa pinakamalapit na ahensya ng mga asong gala. Gabi ng maulang sandali noon, kabaryo. Malakas ang patak at kasabay noon ang kidlat na nagdadala ng liwanag sa paligid. Nagulat ako ng mga oras na yon dahil lumabas si tatay kahit pa kalakasan ito ng ulan. Nagtaka naman ako kaya sumunod ako dito. Pero bago pa yon ay kinuha ko muna ang tabak para kahit papaano ay may hawak akong bagay na maaring magamit ko kung ano man ang makita namin sa kalagitnaan ng buhos ng ulan. Isang malakas na dundong ng kulog ang sumalubong sa amin pagbukas ni tatay ng pinto, kabaryo. Bumulaga sa amin ni tatay ang 2 hayop na akala ko ay isang aso lang. Pero nang mapagtanto ko na ibang-iba ito sa aso, ay napatras ako dahil sa itsura nito ng matanglawan nito ng kidlat. Mahaba ang tenga nito, mapupula ang mga mata. Maihahalin tulad ko ito sa mga kangaroo, kabaryo. Patras ito kung lumakad na hindi ko naman maintindihan. Nilingon ako ni tatay para tanungin kung ayos daw ba ako. Kaya naman napatanong ako kung anong klaseng hayop yon. Hindi daw ordinaryong hayop yon, kabaryo. Dahil isa daw yon uri ng aswang. Kaya naman kinilabutan ako sa sinabi ni tatay. Anong ibig niyong sabihin na aswang yan, tay? Saka paano niyo ho nalaman hindi ba't mga aso lang yan? Tanong ko rito. Mukha lang siyang aso rin pero hindi.
Isang uri ng aswang yan. Ang tawag sa mga ganyan ay mga sigbin. Wika dito ni tatay. Sigbin daw ang mga yon. Nakahalintulad ng kangaroo dahil paatras ito kung maglakad. Kinuha naman ni tatay ang tabak at balak niya sanang gamitin ito para pamproteksyon pero saglit lang at natigilan siya dahil tila ba may naisip ang tatay ko. Sinulyapan ko ang mga aswang at kitang-kita ko kung paano mag-apoy ang mga mata nito kaya nahindik ang balahibo ko dahil sa naging itsura nito tuwing maliliwanagan ito ng kidlat. Nasindak ako dahil bigla itong sumugod patungo sa amin ni tatay. Nalito pa ako kung saan ako pupunta pero hindi kumikilos ang tatay ko. Kaya naman nagkubli ako sa likod nito at sa gulat ko ay tumilapon ang aswang sa may putikan. Wasak ang isang kulungan ng panabong namin dahil doon tumama ang katawan nito. At pagkatapos noon ay umusal si tatay ng isang orasyon na hindi ko naman maintindihan. Isabay pa ang malakas na buhos ng ulan. 3 beses inulit ni tatay ang orasyon na siya lang din ang nakakaintindi. Kita ko naman sa mga mata ng 2 sigbin na parabang nagkaroon ng takot dahil tila nabalisa ang mga ito. At ilang sandali pa nang matapos ni tatay ang usal ng panghuling orasyon, sabay hawak sa kanyang kwintas na tinatawag niyang talisman, ay biglang nagbago ang anyo ng 2 sigbin kabaryo. Sa maniwala man kayo o hindi, ay naging manok ang mga ito. Tandang na manok kabaryo, itim at ang isa ay kulay pula. Ibinigay sa akin ni tatay ang tabak at hinuli ang mga iyon. Mabilis niyang ikinulong ang 2 aswang na naging manok na ng oras na iyon. Sabay nun ay ang biglang pagtila ng malakas na ulan. Kaya naman lubos akong nagtaka. Hindi ako halos makagalaw sa aking kinatatayuan nang makita ko ang itsura ng mga aswang na naging panabong. Tay, paano niyo nagawa na gawing manok ang isang aswang? Tanong ko rito. Dahil sa orasyon at dito anak, sa talisman na aking hawak. Ngayon, gagamitin natin ang mga ito para sa sabong. Wika dito ni tatay. Hindi ako makapaniwala kabaryo. Nahihiwagaan pa rin ako. Narinig ko pa ang sinabi ni tatay sa 2 manok na oras na mapatalo ang laban ay papatay niya ito ng tuluyan kaya nagputakan ang mga ito. Mahaba ang naging buntot ng 2 panabong dahil sa taglay na anyo ng isang sigbin. Sabay kaming pumasok ni tatay sa loob at nagpalit ng damit dahil pareho kaming basa sa ulan. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang naganap kanina lang. Nagtungo pa si tatay sa kwarto ko at sinabing matulog na ako dahil maaga pa kaming aalis para sa isang sabong malapit lang sa kabilang bayan kabaryo. Nagsabit ng karit ang tatay sa bintana bago lumabas ng kwarto ko. Ang sabi niya ay wag kong aalisin yon hanggang bukas ng umaga. Kahit hindi ko nauunawaan noong una, ay oo lang ang sagot ko sa kanya kabaryo. Kinaumagahan ay maaga kaming umalis ng bahay. Dala ko ang isang manok na panabong habang kay tatay naman ang isa. Malayo-layo ang lugar na pupuntahan namin ni tatay. Kaya naman maaga kaming umalis. Sumakay kami ng tricycle kaya ang isang oras sana naming paglalakad ay napadali dahil sa tricycle na iyon. Pagdating namin sa lugar ay hindi na pinaalis ni tatay ang tsuper kaya gumilid ito ng parada. Pagpasok naman namin sa loob ay sigawan at tawanan ng mga namumusta ang naririnig mo sa buong paligid. Naupo kami malapit sa may gitna
at naghanap ng makakatapat. Swerte naman dahil meron pang isa na wala pang katapat. Inilista na ang panabong namin nang lumapit na ang kasador at maging ang Kristo na gustong pumusta sa aming dala. Kinuha ni tatay ang itim na manok sa kahon. Sa kanya ito binulungan, sabay himas sa ulo. Dinig ko pa nga ang tinuran niya dito. Kamatayan ang kapalit, oras na ipatalo nila ang laban. Yun ang sabi niya sa manok na hawak-hawak niya. Itim na manok ang isang dala namin at ang hawak ni tatay ay ang pula na may mahabang buntot. Nang magsimula na ang laban, ay sunod-sunod na laban. Ilang sandali pa, kami na ang susunod. Suot ni tatay ang talisman na bigay pa ng yumao kong lolo. Isang bulong pang muli sa manok na ibibitaw na ng Kristo. At nagulat ako dahil sa ligsing ipinamalas nito. Hindi makatama ang puting manok na kanyang katunggali na aking ipinagtaka. Mahusay ang aswang na panabong na dala namin ni tatay. Matinding sigawan at palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng arena. Dahil nang lumapag sa lupa ang manok namin ni tatay, ay isang bagsak lang. Napatay nito ang kalaban. Laslas ang leeg nito at ang hita dahil sa tari na inilagay doon ni tatay. Hiyawan at palakpakan ang maririnig mo sa buong paligid. Tuwang-tuwa ang mga nanalo sa ilalim ng aming panabong na manok. Maging si tatay ay hindi ito makapaniwala. Hindi na namin kinuha ang patay na manok ng aming kalaban. Ipinaubaya na namin ito sa iba. May isa pa kaming laban at kami ulit ang panghuli. Pulang manok rin ang kalaban ng isa naming dala. Nagwawala ito habang nilalagyan ng tari ni tatay. Natapos ulit ang laban ng mga manok. Nadala ng karamihan at kami na ulit ang sasalang. Hindi pa man ito na ilalapag sa lupa, ay bigla itong tumakbo palabas ng arena. Kaya naman napasuntok sa hangin si tatay dahil walang nangyari sa ikalawa naming laban. Nanalo ang kabila, kaya nang pag-uwi namin sa bahay ay walang pagdadalawang isip na pinugutan ni tatay ito ng leeg. Kaya namatay ang manok. Isinabit nito sa puno ng mangga kabaryo, kaya nagsimula doon ang pag-iingay ng itim na manok. Kada putak ang ginawa ng isang itim na manok na uri ng aswang. Wala na itong tigil sa pagputak. Masakit na nga sa tenga dahil kakaiba ang ingay niya. Tila ba may tinatawag na kung ano. Nang maisabit niya ito sa puno ay tiningnan niya ang itim na manok kaya ito tumigil sa pagputak. Siguro ay nakaramdam ito. Kahit pa natalo ang isa, ay ayos lang naman dahil bawi naman kami sa isa. Abot tenga pa nga ang ngiti ng tatay kahit pa natalo ang isa. Saka kung hindi naman siya ang papatay sa manok at kung matatalo man, ay mapapatay pa rin ito. Yun naman talaga ang dapat na mangyari, kabaryo, para hindi na dumami pa sila. Pero nang nasa loob na kami ng bahay, ay nagtuloy si tatay sa may kusina para kumuha ng maliit na patalim. Lumabas siya agad saka nagpunta sa likod. Pagbalik niya, ay may dala na siyang mga dahon ng makabuhay. Iluluto daw niya iyon at palalamigin para kung may maligaw ulit na aswang, ay isasaboy niya lang ang mga iyon. Tay, ako na ang gagawa niyan. Maupo na una kayo at hugasan ko lang yan sandali. Tugon ko rito. Salamat anak. Baka kasi mamaya ay may maligaw na naman dito. Isasaboy lang yan para matalo sila. Kahit anong uri pa yan ng aswang anak. Tugon dito ng aking ama. Tay, paano ba malalaman kung aswang ang kaharap mo? Tanong ko rito. Matagal ko nang tanong yon kay tatay
na sa wakas ay nasabi ko din. Ang sabi niya, bago ko pumasok sa kusina, ay kapag hindi raw makatingin ng diretso sa'yo ang kausap mo, ay palatandaan na daw yon na hindi ito tao. Itinatak ko yon sa isip ko, kabaryo, dahil kahit noong una ay hindi ako naniniwala sa mga aswang at napatunayan ko na totoo pala dahil ng gabing lumusob ang mga ito at nang gawing manok ni tatay ang sigbin, ay doon lang ako nagising na meron nga palang aswang sa paligid. Hapon na ng mga oras na yon, kabaryo, at tutok ako sa pagsasalid ng mga napalamig ko ng katas ng dahon ng makabuhay. Sobrang pait, kabaryo, kaya malamang ay maaamoy pa lang ng mga aswang ito ay tiyak na tiklop na agad. Inaayos ko na ang mga lalagyan ng makaamoy ako ng mabahong amoy. Inikot ko pa ang aking paningin kung may bulok ba na hayop o dumi ng mga aso kong natapakan dahil sobrang baho talaga. Lumabas naman si tatay ng kwarto niya dahil naamoy din daw niya ang mabaho na yon. Tumayo si tatay sa may gawing bintana kung saan tanaw niya ang likod bahay namin. Kita niya ang 3 panabong, maging yung bulik namin ay tila ba balisa na. Kaya huling sulyap ko ay palabas na si tatay sa harapan ng aming bahay. Ako naman ay naguluhan. Kaya naman kumuha ko ng 1 litro ng katas ng makabuhay. Sumunod at nang nasa labas na kami ay mas lalong naging mabaho. Labas na. Alam kong may kasama kami dito. Rene, dapat mong gamitin ang talas ng iyong pakiramdam dahil baka mamaya ay sumugod sila bigla-bigla na lang. Wika dito ni tatay. Wala naman akong naramdaman na kakaiba, tay. Basta mabaho lang ho ang naamoy ko mula pa kanina. Tugon ko rito. Tumingin sa akin ng tatay ko, kabaryo, dahil sa aking sinambit. Yun pala ang palatandaan na may aswang na sigbin sa paligid. Mabaho ang amoy sa paligid dahil parating na ang mga ito. Ang ginawa ni tatay ay nagtungo ito sa may kusina. Dumakot ito ng abo. Nagtaka naman ako kung para saan yun. Nang maunawaan ko ay bumalik din ako sa loob at kumuha ng asin, kabaryo. Dahil tingin ko ay makakatulong din ito sa mga aswang na nasa paligid ngayon. Hindi ko lang maunawaan kung bakit nasa bakuran namin sila, gayong wala naman kaming ginagawang masama ng tatay ko. Sila nga itong namerwisyo ng aming mga tinali. Lumabas ng tuluyan si tatay, kabaryo, at tumayo ito sa gitna. Dakot ang abo at ang tabak sa kabilang kamay niya. Sabay ng malamig ng ihip ng hangin, nagsulputan ang 3 katulad ng mga pumatay sa aming mga panabong. Kulay abuhin ang mga ito, kaya pala paatras sila kung lumakad dahil baliktad ang mga paa nila, kabaryo. Nagulat ako dahil nakunang magsalita ito. Maaari palang magsalita ang mga gaya nilang aswang. Nanlilisik ang mga mata ng huling sigbin na dumating. At sa sindak ko ay nagsalita ito dahil sa ginawang kalapastanganan daw ni tatay sa mga kasama niya. Ginawang manok ang 2 kauri nila. Lumakad pa ng ilang hakbang si tatay. Ang 2 namang kasama nito ay tila ba nabahag ang buntot ng oras na yon. Hindi ko pa rin binibitawan ang 1 garapong asin dahil baka magkagaypitan. At least may panlaban din ako sa kanila. Magbabayad ka sa pagbastos mo sa angkan naming mga aswang. Ginawa mong manok ang mga kasama namin. Isang kabastusan yan. Wika dito ng sigbin. Bagay lang yun sa kanila dahil kinain nila ang mga alaga kong panabong. Gusto mo bang maging katulad sa kanila?
Wika ni tatay. Hambog ka. Wala kang binatbat sa akin. Hindi ikaw si Ignacio. Wika dito ng Sigbin. Napatawa naman si tatay dahil doon. Ang sabi pa nga niya sa aswang ay nasa akin ang mutya at orasyon na tangan ng aking ama. Gusto mong subukan natin? Yun ang dagdag niya, kabaryo, sa aswang na nanggagalaiti na ngayon sa galit. Ang bilis ng kilos ng mga ito. Nasa gilid ko na agad ang dalawa, kabaryo. Hindi na ako nakagalaw agad. Basta na lang, natawag ko si tatay ng mahina. Pero umabot naman iyon sa kanyang pandinig. Sasakpan na sana ako nito pero mabilis na naihagis ni tatay ang hawak niyang tabak at sapul ito sa ulo. Kaya naman napabulagta ang Sigbin sa lupa, sabay dukot ng asit at kahit wala na itong buhay, ay nasabuyan ko pa rin ito sa kanyang pagmumuka. Sumisigok pa ito dahil sa tama ng tabak sa ulo. Narinig ko pa yung tinig ni tatay na sinasabing kunin ko ang tabak sa ulo ng aswang. Nanginginig man ang kamay ko. Pero dahil kasama ko naman si tatay, ay nilakasan ko ang loob ko, kabaryo. Nakuha ko ang tabak at tumingin ako kay tatay. Tumango naman ito sa akin saka nagbuntong hininga. Kaakibat na namin ng ganito. Simula nang nilusob ng mga Sigbin ang manuka namin, kaya magsasanay ako para maging kagaya ni tatay. Lumapit ako, kabaryo, at tumayo ko sa gilid ni tatay. Umuusal na naman siya ng orasyon, kaya naman nababahala ang isang aswang. Pero matapang pa rin na humarap sa amin ang nagsasalita kanina. Ang isa naman ay patakbo na talaga pero biglang nagbago ang anyo nito. Naging manok itong muli. Gulat na gulat ang Sigbin na katabi nito. Tumingin muna ito ng matalas sa amin ni tatay bago ito mabilis na nawala. Agad ko nang nahuli iyon at inilagay sa kahon na may butas para naman mapasukan ng hangin. Kulay itim itong muli, kabaryo. Nagwawala ito nang ilagay ko sa loob ng kahon. Kita ko pa na tiningnan ni tatay ang napatay niyang aswang, saka pumasok sa loob ng aming bahay. Inayos ko pa ng lagayan ang aswang na naging manok, kabaryo, at sinundan ko si tatay sa loob ng aming bahay. Nakaupo na ito sa kawayang upuan at nakatanaw sa may labas. Tumabi ako sa kanya at ilang minuto kaming tahimik ni tatay. Siya na rin ang bumasag ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ang sabi niya ay dapat tatagan ko raw ang aking loob at maging matapang sa lahat ng oras. Dahil hindi habang buhay na malakas siya. Saglit akong hindi nakapagsalita sa kanyang tinuran, kabaryo, at nag-isip akong maigi. Tama naman si tatay. Kailangan kong maging matapang para sa aming dalawa. Kanya-kanya na kami nang balik sa aming kwarto at dahil walang laban ng manok kinabukasan, ay nagpaturo na ako kay tatay kung paano gamayin ang lakas ng pakiramdam at talas ng pandinig. Mainit na umaga yon, kabaryo. Nagkayayaan ang mga kumpare ni tatay na dumayo sa kabilang bayan para sumabong. Dahil nga hilig niya, ay sumama rin ako, kabaryo. Dala namin ang unang Sigbin na ginawang manok ni tatay. Bago pa kami umalis, ay kinausap niya na ito. Kung magpapatalo ay papatay niya ito. Nang makarating na sa mismong lugar, dahil may mga dalang tricycle ang kumpare niya, ay nakarating kami agad. Lulan kaming apat na sakay, kabaryo. Lumapit agad ang isang kasador kay tatay para kunin ang dala niyang manok. Ilang sandali pa ay ang Kristo na ang umakyat sa may sabungan para kunin ang lahat ng mga may pusta sa aming manok. Malakas ang loob ng ilan na pumusta sa dala naming manok,
dahil noong unang laban namin ay patay agad ng 2 bagsak lang. Sumenyas na ang mag-aayos, kaya naman sinimulan na ang laban. Sigawan at matinding hiyawan ang umalingaw-ngaw sa loob ng sabungang iyon, kabaryo. Gaya ng nauna naming laban, panalo kami ulit ni tatay. Napasuntok pa si tatay sa ere dahil sa kanyang pagkatuwa. Ganon din ang mga kumpare niya sa manok na dala naming pamusta. 3 laban ang dumaan bago kami umuwi ng aming mga kasama. Ang ingay namin sa loob ng tricycle dahil dala namin ang panalo ulit. Nang maihatid kami sa bahay, ay ganoon na lang ang gulat ni tatay nang makita namin na patay na ang manok sa loob ng kahon. Napapalatak pa nga siya dahil sa panghihinayang. Isinabit niya ito sa puno ulit. Pero bago pa yon, ay pinutulan muna niya ito ng leeg. Binalikan niya ang isa pang sigbi na manok at buhay pa ito. Kaya naman inilabas namin ito at itinali. Ang sabi ni tatay ay ito raw ang susunod niyang ilalaban. Nagdaan pa ang ilang linggo ay gamay ko na kung papaano makiramdam sa paligid, kabaryo. Inabot sa akin ni tatay ang talisman na ginawan niyang hawakan. Dahil sa dalisay naman ng aking kalooban ay tinanggap ko ito at pinag-aralan kung papaano gumamit ng orasyon sa itim na libreta ni tatay. Bandang hapon iyon, kabaryo, at abala ko sa ginagawa kong pagpupunggos sa mga manok ni tatay. Dahil nga wala siya ng mga araw na iyon, sumama ito sa mga kapitbahay namin. Nagputakan ang aming mga panabong kaya napatayo ako, kabaryo, at ibinalik ko sa tali ang huling manok na hawak ko. Pansin ko naman ang isang manok na nahuli ni tatay noong nakaraang araw at nagwawala ito sa kanyang pagkakatali. Hanggang sa nakikisay na ito ay bigla na lang itong nanigas. Nakiramdam ako sa paligid at isang mabahong amoy ang muling umalingasaw. Alam kong may paparating na mga aswang, kaya naman mabilis akong kumilos at itinali ang mga manok namin, kabaryo. Pumasok ako sa loob at kinuha ang tabak na nakasabit malapit sa pintuan. Tumayo naman ako sa aming pinto at naghintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ay may nagsulputan na mga sigbin na siguro ay aabot sa 4 na bilang. Iniikutan nila ang mga manok na naroroon. Ang mga sigbin ay umaatake sa anino ng matipuhan nila. Kaya naroroon ako sa loob ng aming bahay. Malapit na rin kasing magdilim nun, kabaryo. Nakita nila ang mga patay na manok na nakasabit sa puno ng mangga. Mga wala ng ulo, kabaryo. Kaya mabilis na ibinaling ng mga ito ang paningin nila sa akin. Pero hindi gaya ng sa dati noong hindi ko pa alam kung papaano makiramdam sa paligid. Yung nakadepende lang ako palagi kay tatay. Mula nang ibigay niya sa akin ang talisman ay nagkaroon ako ng lakas at tapang ng loob. Mabilis ang naging kilos ng isang sigbin, kabaryo. Kaya naman inayos ko ang hawak ko na tabak at iwinasiwas ko para tamaan ito. Mabilis din itong nakalayo pero agad-agad ko naman na isinaboy ang hawak kong asin. Kaya naman natama ng dibdib nito. Sumisigaw pa ito dahil nalapnos na tila ba binuhusan ng kung anong mainit na bagay ang natamaan nito. Naalala ko rin yung dahon ng makabuhay na niluto ko. Kaya nang matanaw kong paparating na si tatay, agad ko siyang sinigawan na may mga sigbin sa paligid namin. Naganap ako ng mga bagay na maaaring magpalito sa mga ito nang sa ganon ay makarating si tatay sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa ko ay sinindihan ko ang ilaw sa likod bahay nang masilaw sila kahit papaano.
Tagumpay naman, kabaryo, dahil saglit ay nagtakip ito ng mga mata. At nang makita nila si tatay, ay matinding pulasan ang ginawa ng apat. Tila ba nakakita ng malakas na aswang, kaya naman agad na nawala ang mga ito. Napakamot pa ako sa ulo dahil nakita lang nila si tatay ay natakot na. Ibang klase na talaga ang dating sayo ng mga aswang, tay. Biruin mo yon, sila ang natatakot ngayon sayo. Wika ko rito. Dapat lang silang matakot dahil gagawin din natin silang manok. Mabuti at hindi ka napapano. Tugon dito ni tatay. Ayos lang naman ako, tay. Kaya ko naman ang sarili ko dahil sa mga tulong at mga tinuro nyo sa akin, di ba? Turan ko dito. Tinapik naman ako ni tatay sa balikat, saka kami pumasok sa loob ng bahay. Bilog na bilog ang buwan at maliwanag ang buong paligid, kaya pinatay rin ni tatay ang mga ilaw sa likod bahay. Mukha namang walang mga ngahas na pumasok doon dahil sa ilaw na nagmumula sa buwan ng gabing yon. Kumain na kami ng maaga ni tatay. Napag-usapan pala namin ang naging lakad niya at bukas nga daw ay may laban ulit. Ilang oras pa kaming nakapahinga sa pagkain ng hapunan at nasa labas kami para magpahangin saglit. Malamig ang hangin, sumabay pa ang maliwanag na buwan. Nagyaya na si tatay, kaya naman isinarado ko na ang pinto at nagtangka na kaming papasok sa kanya-kanya naming kwarto. Ay may malakas na akala mo ay bumato sa aming dingding, kaya naman nagputakan ang mga manok. Bahagya pa akong nagulat dahil sa lakas ng lagapak. Nagkatinginan kami ni tatay. Kinuha ko ang dahon ng makabuhay at ang tatay ang may hawak ng patalim. Naisip ko na agad na kung ano ang meron sa labas. Matapang na binuksan ko ang pinto, kabaryo, at sumunod sa akin si tatay. Nasa likod ko ang isang patalim, maliban sa mga bote na may laman ng niluto kong dahon ng makabuhay. At hindi na nga kami nagulat kung ano ang meron sa labas. Mga aswang na tila galit na galit sa amin ng tatay. Marahil ay nakita na nila ang nangyari sa mga kasama nilang nagtangka sa amin. Kung hindi naman sila ng gulo, ay wala namang magaganap na labanan. Pero iniligtas lang namin ni tatay ang aming sarili. Nakakubli ang isa sa may puno ng mangga, kaya nang makita ko ito, dahan-dahan ang itsura nito at medyo nasindaklan din ako. Tay, nakikita niyo ba yung nasa likod ng puno ng mangga? May mahabang kuko at mapupulang mga mata. Wika ko rito. Oo, anak. At mukhang lulusob siya. Handa ka na ba? Tugon dito ng aking ama. Handa na ako, tay. Basta kasama ko kayo. Muli kong sagot sa kanya. Sumugod nga ang nilalang na nasa dulo ng puno na nakatago kanina, kabaryo. Kitang-kita ko kung papaano ito kumilos ng mabilis dahil sa lapad ng paa nito. Kaya saglit niya lang tinakbo ang kinatatayuan namin ni tatay. Pero gaya nga ng sinabi ko, kabaryo, kay tatay ay handa na ako sa kahit anumang laban. Habang sumusugod sila sa amin, ay unti-unti kong kinuha sa likod ko ang patalim at ang ilang bote ng may laman, nakatas ng dahon ng makabuhay. Saka ko ito sinaboy sa kanila. Tinamaan sila sa muka, kaya napahinto ang mga ito at nagkusot ng muka. Habang hilam sila, sa aking sinaboy ay kinuha namin ang pagkakataon ni tatay para kami naman ang umatake. Binilisan din namin ang kilos dahil tumalab na ang dahon ng makabuhay sa kanila. Pinunteriya namin ni tatay sa puso para isang bagsakan na lang. Dalawa agad ang napatumba namin at kasalukuyan naman napasugod ang dalawa pa. Gaya ng ginawa ko
ay sinaboy kong muli ang natira pang katas ng dahon at sakto naman na sa bibig ng isang aswang. Kaya naman nalunok niya agad ito dahilan ng panghihina niya. Lumihis naman si tatay at sinalubong ang papalapit na isa pang sigbin. Halos sabay lang ang pag-atake nila pero mas mabilis ang aswang, kabaryo. Nakailag ito kaya nasipa niya si tatay na dahilan ng pagkakaluhod nito sa lupa. Babalikan sana ito ni tatay pero tumakbo ko para maabutan ko sila at nahawakan ko ito sa may tenga dahil sa laki nun, kabaryo. Saka ko isinulpak ang huling bote na katas na aking ginawa. Nagtatarang ito at sinabayan ko ito ng saksak sa may dibdib. Wala na itong buhay ng aking siyang bitawan, kabaryo. Tinulungan ko si tatay para makatayo. Tuloy pa rin sa putak ang aming mga panabong dahil sa sagupaan na aming kinakaharap. May isa pang nananatiling nakatayo at sa amin lang ang tingin niya. Kaya nang makatayo ang itay, ay sinimulan ko na ang umusal ng isang orasyon. Orasyon na para sa natitirang aswang sa aming bahay. Tila nakaramdam ito na may mangyayari sa kanya, kaya binalak pa sana nitong umalis. Pero humarang si tatay na hawak ang patalim. Umatras ito, kabaryo, habang ako patuloy sa aking pag-orasyon. At nang masabi ko ang huling kataga, ay nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging sigbin, ay naging manok ito na kulay abuhin. Nagtatatakbo ang aswang, tsaka ito hinabol ni tatay. Sinakluban ng timba para mahuli, at nang mahuli ito ni tatay, ay kumuha ito ng posporo at gaas para sindihan ang ilang napatay naming sigbin. Itinali ito ni tatay saka binulungan, gaya ng dati. Pag pinatalo nito ang laban, pupugutan ito ng ulo at isasabit sa puno ng mangga. Kumalat hanggang sa kabilang bayan ang husay ng mga panabong namin ni tatay. Kaya wala nang ibang lumaban pa sa amin tuwing malalaman na naroroon din kami. Ay kaagad na lang na mag-aalisan ang may mga dalang manok. Natatakot na sila na lumaban sa aming mga tandang. Kaya umuwi din kami nang walang nangyari. Bagsak pa ang balikat ni tatay dahil wala kaming napala. Tay, tingin nyo tama pa na ginamit natin ang talisman para manalo sa sugal? Kung itigil na kaya natin to? Sambit ko sa kanya. Hindi. Mga aswang ang mga manok natin, Rene. Wala tayong nilalabag. Dahil parusa ko yan sa mga aswang na salot dito sa ating lugar. Wika ni tatay. Nandun na ako, tay. Tingnan nyo, wala nang ibig lumaban tuwing mababalita na kasama tayo sa laro. Turan ko dito. Hindi na umimik ang tatay, kabaryo. Nagpunta ito sa likod at inilabas niya ang aswang na manok na may orasyon. Saka ito kumuha ng itak, sabay pugot sa ulo nito at isinabit sa puno ng mangga ang katawan. Nagulat naman ako dahil sa ginawa ng aking ama. Hindi ako nagalit ng daanan niya ako, kabaryo. Tama naman ang sinabi ko sa kanya. Iiwasan kami ng mga mananabong kung parati kaming gagamit ng aswang na manok. Sinundan ko si tatay at nilapitan siya dahil nakatayo ito malapit sa bintana at walang kibo. Naisip ko na baka sumama ang loob niya sa suwestyon ko sa kanya dahil bigla na lang niyang pinatay yung manok. Hindi ko naman gustong magtampo siya pero mas mabuti kung gano'n ang aming gagawin. Kaya kinausap ko siya, sabay tapik sa balikat nito. Lumingon ito saka tipid na ngumiti sa akin. Nakahinga na ako ng maluwag dahil doon. Galito ba kayo dahil sa nasabi ko kanina, tay? Pasensya na kayo sa akin. Turan ko dito. Tama ka naman, anak. Pasensya ka na din kung bigla na lang uminit ang ulo ko. Hayaan mo at yun ang gagawin natin. Wika dito ng aking ama. 3 linggo ang dumaan, kabaryo.
Pero wala pa rin ang ibig na lumaban tuwing mababalita na naroroon din kami sa mismong sabungan. Kaya naman nagdesisyon kami ni tatay na dumayo sa ibang lugar kung saan hindi kami kilala bilang mga lagari ng sabungan. Nakahanap kami ng laban kaya kinuha namin yon bilang pagkakataon. Dala namin ang bulik ni tatay na matagal niya nang inaalagaan para sa tamang panahon. Maliit na pustahan lang yon, kabaryo, dahil pista sa lugar. Pagdating naming dalawa ni tatay ay halos maubusan kami ng laban. Mabuti na lang ay may nahuli din na isa. Lumapit na ang mga tao at ipinalista ko na ang dala naming manok. Inabot ko na sa may kasador ang bulik at ilang sandali ay nagsimula na ang pustahan. Dahil sa lumapit na Kristo, ingay pa rin ang maririnig mo dahil sa tuwa at sabik ng iilang tao. Kami na ang nasa loob ng sabungan, kaya naman hindi ko inalis ang aking tingin kahit isang sulyap sa aming panabong dahil magilas ang aming makakatapat. Mukhang tagilid ang bulik namin dahil mataas kong tumalon at magilas pa. Mahaba rin ang tari na suot nito, kaya dehado ang aming bato. Hanggang sa nakatsamba ito at tinamaan ng tari ang ulo ng puting manok. Nahilo yata dahil napaiga ito sa may lupa ng ilang segundo. Hindi naman mapakali si tatay sa upuan, kaya tumayo na ito dahil mukhang talo ang aming manok sa unang beses naming lumabang muli. At hindi nga ako nagkamali, kabaryo, dahil sa pul ng tari ng kalaban ang ulo ng bulik ni tatay. At sa huli ay umuwi kami ni tatay na talunan dahil doon. Walang kibo si tatay dahil natalo kami. Sa haba ng aming pakikipaglaro ng sabong at unang beses pa lang ulit mula nang iwasan kami ng mga kalaban. Naisip ko na baka nga swerte kami sa sigbin na manok. Kita ko ang dismaya sa mukha ni tatay. At idagdag pa na hindi ito nagsasalita. Hanggang sa makauwi kami ay tahimik pa rin ito. Hinintay ko na magsalita ito pero wala, kabaryo. Siguro dahil sinabi rin niya na hindi nagagamit ng mga aswang. Nagpunta ako sa likod para magsibak na ng kahoy nang makapaghanda na rin ako ng hapunan. Pagbalik ko sa loob ay wala na si tatay. Tanging likod na lang niya ang aking natanaw papalayo. Buntong hininga na lang ang aking nagawa dahil tiyak ko na masama ang loob niya. Hanggang sa umabot ng 8:00 ng gabi ay wala pa rin siya. Nag-aalala na ako, kabaryo, dahil hindi niya naman ugali yun. Pero nawala ang alalahanin ko nang marinig ko ang boses niya. Kaya naman tumayo ko at binuksan ko ang pintuan. Siya nga yon, kabaryo, at lasing ang tatay ko. Aalalayan ko sana siya, kaso iwinaksi niya lang ang aking kamay. Kaya naman nagulat ako. Tama nga ako, masama ang loob niya sa akin dahil sa nangyari. Pero ang akala ko ay gusto niya dahil yun din naman ang sinabi niya sa akin na ititigil na namin yon. Kaya naman sinubukan ko ulit siyang alalayan. Pero ganun pa rin. Susuray-suray ito dahil sa kalasingan. Akala ko ay papasok na ito ng kwarto. Pero huminto pa ito at humarap sa akin. Hindi ako makapaniwala dahil naglasing siya dahil lang sa natalo ang manok namin. Ikaw, masaya ka na? Talo tayo dahil sa'yo. Masyado ka kasing mayabang. Tuloy, naubos ang pera nating dalawa dahil sa lecheng masamang gawain na yan. Wika dito ng aking ama. Kaya ho ba kayo ganyan ngayon? Mabuti pa ay matulog na kayo dahil lasing kayo, tay. Sige na, tay. Turan ko dito. Nagulat ako dahil
Nagawa pa akong suntukin ni tatay kahit pa lasing na ito. Natulala ako saglit, kabaryo, dahil simulat sa pool na lumaki ako ay ngayon niya lang ako napagbuhatan ng kamay. Nang dahil lang sa natalo kami sa sabong. Para namang naimasmasan si tatay dahil sa nagawa niya. Kaya lalapitan sana ako nito. Kaso ay lumayo na ako. Hindi ako makapaniwala dahil sa sugal ay mas pinili niyang magalit sa akin kaysa intindihin ang sitwasyon. Pasensya ka na, anak. Lasing lang ang tatay mo. Sambit nito sa akin. Mas malaga pala sa inyong sugal. Kaya siguro napagod ang nanay. Sige na, matulog na ho kayo. Wika ako rito. Ito ang mga huling sambit ko at iniwan ko siyang nakatayo doon mag-isa. Hindi naman ako galit sa tatay ko. Hindi ko lang maunawaan kung bakit dapat pa niya akong pagbuhatan ng kamay. Alam kong lasing lang siya, kabaryo. Kaya naman hindi ako magtatampo o magtatanim ng galit sa kanya. Kaya ang mas mabuting gawin, iwasan ko siya dahil kahit papaano ay mahal ko ang tatay ko, kabaryo. At hindi kahit kailan sasalingin ni katiting na dulo ng kanyang daliri dahil siya pa rin ang tatay ko at mahal ko siya. Maaga akong gumising dahil alam kong kailangan ni tatay ng mainit na kape. Lasing kasi kaya ganun siya kagabi. Akala ko ay tulog pa ito. Pero naroroon na pala ito sa likod at minamasdan ang kanyang mga panabong kaya nasabi ko naman sa sarili ko na kung may magpapakita muli na aswang ay gagamitin ko sa kanya ang ginawa ni tatay noon para wala na silang mapatay pa. 2 araw din akong hindi inimik ni tatay, kaya ako na ang gumawa ng paraan para kausapin ito. Inabot ko ang kape ng gabing yun, kabaryo, kaya doon niya lang ako muling sinulyapan. Ang sabi niya ay nahihiya daw siya dahil sa nagawa niya sa akin pero wala na sa akin yun, kabaryo. Alam kong nalungkot lang talaga siya nun, kaya niya nagawa sa akin ang pagbuhatan ako ng kamay. Mas masarap na walang samaan ng loob. Lalo na kung kayo lang dalawa sa buhay. Papasok na sana kami sa loob ng bahay nang may maramdaman kaming kakaiba sa paligid. Ang tanong ko kay tatay kung naramdaman din ba yun, kaya tumango ito sa akin at ibinaba ang hawak na tasa. Mabilis naman na tumakbo ko sa loob ng aming bahay, kabaryo, para kumuha ko ng pwedeng sandata sa mga aswang na nasa paligid namin. Alam kong aswang yon. Nagmadali akong kunin ang tabak at ang mahabang bakal sa gilid ng aming haliging kahoy. Inabot ko naman kay tatay ang tabak. Nakita ko na ang daming aswang na uri ng sigbin, kabaryo. Naisip ko na makakaya kaya namin ito ni tatay, pero sumagi din agad sa isip ko ang hawak kong talisman at ang orasyon na kaloob sa akin ni tatay. Wala nang sinayang pa na oras at pagkakataon, kabaryo. Sabay-sabay na sumugod ang mga sigbin. Kaya naman, hindi ko hinayaan na makabot sila sa amin ni tatay. Nakipagsabayan kami, kahit ang iba ay mukhang walang balak na umatake. Marahil ay takot sa pwedeng naming gawin ni tatay. Pero lalaban kami ng patas, kabaryo. Hataw na walang mulat ang ginawa kong pangdepensa sa mga ibig mamatay ng madalian. Natamaan ko ng bakal sa ulo ang isang sigbin kaya medyo nahilo ito. Saka ko tinawag si tatay para atakihin ito ng hawak niyang tabak. At yun nga ang ginawa ni tatay, kabaryo. Walang pag-aalinlangan niya itong pinatay dahil kung hindi namin iyon gagawin ay kami ang mapapatay nila. Lumabas mula sa dilim ang mas malaking sigbin kaya mas lalong lumakas ang hangin sa paligid namin. Nasabi ko tuloy na, bakit ba gabi lagi kayong umaatake? Nakakatawa man, pero yun ang malaki kong tanong na nasagot ko rin bandang huli. Rene, mag-ingat ka. Nasa anino nila ang ginagawang biktima. Iilag ka kung lalapit sila sa anino mo, anak. Wika dito ng aking ama.
Ako nang bahala, tay. Kayo rin mag-ingat kayo. Kaya natin to. Sambit ko naman sa kanya. Parang narinig kami ng mga ito dahil tila yun na nga ang balak nila, kabaryo. Pero hindi ko hahayaan na mangyari yun sa amin ni tatay. Maliksi akong kumilos. Sinabayan ko kung papaano sila gumalaw ng gabing yun. Pinagmamasdan ko ang kilos nila habang nakabang ako sa pag-atake nila. 3 sigbin laban sa amin ni tatay pero hindi yun hadlang dahil malakas ang nasa itaas at alam kong nakatutok siya para kami ay gabayan laban sa mga pesting aswang na ito. Mabilis sila aaminin ko, kabaryo. Dahil nga may 2 lang kami ay kailangan naming mag-ingat. Lumusob ang isang sigbin kaya ako ang humarap dito. Gamit ang orasyon at ang talisman na suot ko ay pansamantalang bumagal ito sa pagkilos kaya nahuli ko kung saan siya dederecho. Kinuha ko ang pagkakataon para paslangin ito. Nakita ni tatay ang aking ginawa kaya naman tumango ito sa akin. Halos sabay ang kilos naming 2. Ganon din ang mga aswang. Walang balak magpatalo. Ganon din ako noon, kabaryo. Hindi ako papayag na matatalo kami ni tatay ng basta na lang. Nakipagsabayan na ako ng liksi at bilis, kabaryo. Kita ko kung papaano kumilos si tatay. Hindi mo iisipin na matanda na ito dahil sa gilas niyang makipaglaban. Dahil na rin siguro sa tagal niyang hawak ang talisman, kabaryo. Orasyon para sa lahat ang aking inusal. Ramdam marahil ng mga aswang ang aking ginawa kaya tumigil sila sa pag-atake. At parang sa isang iglap ay gusto nang maglayasan pero hindi ko ito papayagan. Ginulo nila kami. Bibigyan ko sila ng katapusan nila na hindi na sila kailanman makakabalik pa. Hawak ko ang talisman, kabaryo, habang isang orasyon ang aking sinasambit. Nakikipagsagupaan din ako habang kasama ko si tatay na lumalaban sa isang sigbin na higit na mas malaki kaysa sa mga nauna dito. Natakot na ang karamihan kaya hindi na nagsilusob pa. Pero ang isang ito ay lubhang matapang kaya naman pagbibigyan ko ito. Hayaan nyo na akong tumapos dyan, tay. Wika ko sa aking ama. Kaya mo ba rin eh? Nasa likod mo lang ako. Akong bahala sa iba. Sambit dito ng tatay ko. Sa isang iglap ay nawala sa harap ko ang malaking sigbin. Hinanap ko ito sa paligid. Tanging amoy lang nila ang nasa aking pang-amoy. Ang tatay ay kasalukuyang nakikipagtagisan ng lakas sa 2 pang natira. Nakaalis na pala ang iba pa pero hindi ko na iyon pinansin pa. Ipinikit ko na ang aking mga mata. Nakaramdam sa paligid at hindi nga ako nagkamali. Nasa likod ito ni tatay kaya hinagis ko ang dinampot kong bakal sa lupa. Saka ko siya sinaksak sa likod, kabaryo. Hindi nakahuma si tatay dahil maging siya ay nagulat sa aking nagawa. Isang lingon pa sa natitirang sigbin na tanging kalaban lang ni tatay. Bigla itong yumuko at mabilis na tumakbo palayo sa amin ni tatay. Pero hindi pumayag ang tatay na makalis ito. Gamit ang tabak ay inayos niya ang pagkakahawak dito at sinapul niya ito sa likod. Sa pool ito, kabaryo. Hindi na ito nakahakbang pa dahil tuluyan itong nadapa sa lupa. Patay ang huling sigbin. Nang hihinayang man kami sa mga nakatakas ay wala nang magagawa dahil sila na ang kusang tumakas. Marahil ay alam na nila ang kalalabasan kung hindi sila aalis. Magkaganon man ay hindi pa rin kami tumigil ni tatay para magbantay sa paligid dahil alam namin na nasa paligid lang sila at nakabantay. Maaring humahanap lang sila ng pagkakataon para makaisa pero hindi ako magsasawang lumaban. Basta kami ang nasa tama.
Napatay namin ang mga aswang pero marami din ang nakatakas. Patuloy pa rin akong nagmamasid. Hindi ako mapapagod. Muling bumalik sa dati ang samahan namin ng tatay. Kahit pamadalang na lang ang aming pagsasabong ay ayos lang naman. May mangilan-ngilan na rin na lumalaban kada makikita kami doon. Minsan swerte, minsan malas din. Pero ganun talaga ang buhay. Dahil ang sugal ay isa pa ring masamang bisyo kaya huwag panatilihin sa sarili ang ganoong bagay. Kung may mas magandang bagay na makita, mas mabuting kung yun na lang ang pagtuunan ng pansin. Dahil walang mabuting dulot ang bisyo. Kaya maging mabuti at mas pipiliin ang tamang gawain para gumaan ang pamumuhay. Kami ni tatay, minsan na lang kami magsabong dahil mas pinili niyang magtanim na lang ng gulay. Libangan na lang namin ang mga manok kung may magyaya. Sasama kami pero hanggang dun na lang talaga. Hindi na kami umaabot sa puntong dadayo pa sa malalayong lugar. Ganun pa rin, kada puputak ang mga panabong sa gabi ay maliksi pa rin ang kilos namin dahil baka may mga nilalang na naman na nasa bakuran at gawing hapunan ang aming mga panabong na manok. Hanggang doon na lang, kabaryo, ang istorya namin ni tatay. Masaya sa una dahil nawiwili kami. Pero napagtanto ko na mali na at sobra na. Pwede ka namang magsalita sa maayos na pakikipag-usap. Maraming salamat, kabaryo, at naway mapakinggan ko ito sa channel mo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin ngayon, kabaryo, no? Bali, pansin nyo naman medyo okay din yung kwento natin, lalo na talisman saka makabuhay, no? Alam niyo naman na malakas yung dalawang yan. Hindi lang nabanggit kung anong uri ng talisman, di ba? Tapos yun nga, purong sigbi nang nangyari. Saka ang galing nung tatay ni Rene, no? Kasi umusal siya ng isang orasyon. Hindi ko lang alam kung anong klaseng orasyon to na naging dahilan para mag-ibang anyo yung sigbi, no? Saka ang galing lang no na nilalaban nila panabong. So yun lang, wala na rin akong masyadong iko-komento kasi napakinggan naman natin yung kwento, napakaganda. Hanggang dito na lang muna, mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.